Medyo mahal siya pero worth it yung presyo. Hey guys! Welcome to La Union! Boom! 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 Ano daw? Welcome to La Union and welcome to my vlog! Hello! If bago kayo dito sa channel ko, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Welcome to one of my favorite places in Luzon. LU, kung tawagin ng madami. Dito ako ngayon sa La Union, sa northern part of the Philippines. Isang sikat na surfing spot dito sa Pilipinas. To be honest, biglaan lang tong trip ko na to. Hindi ko talaga ina-expect na pupunta ako sa La Union ngayon dahil in-invite lang ako ng dalawa kong kaibigan. Sinabi nila, Buji, nasan ka? Tara, LU tayo. And to be honest, there's so many things happening in my life right now na parang gusto ko talagang mag-distress, gusto kong gusto kong magpahinga, gusto kong mag-isip-isip. So, ngayong February, naisip ko na parang, after all of my commitments sa Manila, nagkaroon ako ng bakanteng araw. Kaya sabi ko, sige, game, punta na akong La Union. Today is February 12 at andito tayo adventure sa La Union from February 12 to February 14. So, ayun, na-invite nga ako ng friends ko and pumunta naman ako. Sobrang biglaan lang to. Kinuha ko yung earliest bus ride possible na pwede kong sakyan. So, after calling different bus companies, meron palang 3:30 AM bus ride sa Viron Transit sa may Blumentritt, Manila. So, pumunta ako doon. Kaninang madaling araw lang, sumakay ako. Doon na din ako bumili ng ticket. And wala, nandito na ako sa La Union after 7 hours of bus ride. Okay naman, actually, naisip ko, sobrang okay mag-bus ride ng 3:30 AM kasi buong biyahe tulog ako. Nagising na lang ako nung nag-stop over kami sa Pangasinan. Nung lumarga ulit yung bus, tulog ulit ako at pagising ko, nasa La Union na ako. And then, I met with my friends at ngayon, mag-explore kami. So, what are you gonna expect in this vlog? Wala lang, kung ano yung adventure namin. Ako madalas na ako dito sa La Union. So, I think, i-revisit ko yung mga favorite places ko. And at the same time, we'll see kung ano bang bago meron dito sa La Union. And yung mga friends ko kasi, dito na sila nakatira. I mean, meron silang bahay dito. So, we'll ask them kung ano ba ang mga happenings dito sa LU. So, ayan. Let's go for an adventure. Dito tayo ngayon sa paborito kong coffee shop sa La Union. Nasa Great Northwest siya. Ang pangalan ng coffee shop ay El Union. Yan. Hindi yan nawawala every time na pupunta ako ng La Union. Isang grilled cheese, tapos isang iced Americano. Tignan mo, meron silang wall na mga pictures. Alam mo, may picture ako dyan dati. Hi, Juday. Lokal na to ngayon eh. Hi. Ang order ko dito ay grilled cheese dahil yun ay the best. And at the same time, bumili rin ako ng iced Americano. Pero yung sikat nila dito ay dirty horchata. Kung napanood nyo yung vlog ko sa Baguio, pumunta ako dun sa El Union Baguio branch. Pero ito yung OG branch nila sa San Juan, La Union. Cheers! Let's start. In the pieces. Sige. The grilled cheese is here! At kasama ko ngayon si Juday and si Glenn. Pa-slice na natin tong grilled cheese. Little bits, please. Thank you. Ooh! Okay, this is sriracha. Sriracha. Sakto lang. Sarap? Yummy. Wow. Wow, wow, wow. Ingat. Ang harap. Oo eh. Ang harap. Yan, sarap talaga ito. Ilang beses ko na ito natikman. Mm. 160 para sa long black na kape. Tapos, basta 450 lahat-lahat.
Bar. Explore nga natin kung anong meron dito sa Great Northwest. Meron ditong Coco Mama. Meron dito sa Boracay eh. Ayun, meron din palang Ube Mama. Donor Papa. Ito yung roastery ng ano, Elonion. Ganda dito pag mag-beach ka, pwede ka mag-shower. And this is more Papa Bear and Friends all day breakfast. May photo booth din dito ngayon. Ay, ito masarap din to. Sabong fried chicken. Grabe, nung pandemic bukas na sila eh. Meron pa pala sila. Surviving pa din. Open din to nung 2023 nung last time na pumunta ako dito. Masarap din dito, Japanese food. And then this one, ano to? Sabong. Ito yung sabong. Pumunta kayo dito sa La Union. Don't miss out North Great Western. Actually, meron pa sa taas eh. Tingnan nga na. Ito na yung second floor ng Great North Western. Meron dito, Kermit La Union. Pizza, pasta. Dito ata kami magdi-dinner mamaya. Pero alam ko, nagsimula tong Kermit na to sa Siargao. And then we have 55 Tinta. Shit, friend ko yung may-ari nito, si Ka. Pinenfolk. Elunion din to? What? May bar ng Elunion. Piling. So ito, meron pa silang bar. Grabe, bago na. Meron pala sila dito. Ano to, bar and restaurant? Yeah, paggabi naging shrine siya, yung parang bar na. Wild! Paggabi, ito yung menu nila. Ang galing, oh. Andito na kami ngayon sa Flotsam Jetsam. Hindi pa tapos yung kape ko. Bawal daw to sa loob kasi no outside food and drinks. Pero, si Juday, bibili siya ng ice cream. Pero nasa loob naman siya ng Flotsam at pwede raw niya yung ipasok. Juday, ano yung binili mo? Raspberry and mango. Sarap. Magkano yan? 230. Ha? 230. 230 pesos. Ilang scoops yun? Dalawa. Double. Sarap. Ito pwedeng bank to Gcash. Yes. Yay! At ano pinakamasarap na flavor? Mango po. Anong tamang pronunciation to? FIC or FIC? FIC lang po, sir. FIC. Fruit ice cream. Grabe ang init. Ang init? Sobra. Rate mo yung init, 1 to 10. 10. Actually 8. Actually Ang cute, oh. Hindi, pwede patikim. 8. No. Sige na. No. Subuhan mo ko. Ate, can I have one more? Sige po, para dito. Yay! Masarap pa talaga? Tingnan natin. Ah, ang sarap! Oy. Refreshing po, sir. Ha? Refreshing po. Refreshing. Sarap. Okay, papasok mo sila ako. Tatapusin ko lang yung kape ko. At sasagot ako ng mga katanungan sa social media. Magasagot muna ako ng mga nakalagay sa comment section bago ako pumasok. Kasi para maubos ko din tong kape kasi bawal ang outside food and drinks. So, meron din kayong comment. Please comment down below at sasagutin ko ang inyong mga comments as much as possible. Nasaan yung mga friends ko? Saan na sila? Ito yung party place. Oh. Ang payapa pa. 2:00 ng tanghali. Ganda, oh. Ang ganda dito, grabe. This is the view. Ganda. So nakatambay kami dito tapos yung mga friends ko yan nag-work sila. Wala, chill lang ako dito. Instagram, TikTok. Oh, sarap ng fries. Masarap yung mga Sarap small yung- ones na crunchy. Masarap yung kinuha fresh, ko kanina diba? today, parang, ay, kinuha niya. Ang sarap! Sorry.
Order din kami ng, ano to? Eggs and toast na sourdough. Can I get? Yeah, get it all. No, para ako meron pa siglet. Okay. Ano to? Go lang. Anong jam to? Okay na, parang cotton ako kanina. Strawberry? Cotton Strawberry ako sa- pero brown. Or it's jelly. Walang amoy. Damn it. Yung jelly ba dapat may amoy? Ano man? Nilagyan ba ng butter? Amoy sugar, ganun. Pwede mo na yung lahat dito daw kakain sa glam. Why? Ayaw mo? Cotton ako sa tinapay. Ang mahilig ako sa tinapay. Ako din, nalagyan ako sa tinapay. Ang harap ng strawberry jam and the butter. With the egg? Really? If you mix sweetness and Savory? saltiness, Okay. it's ang sabi niya ay Hindi mo alam yun? No. Yung sa Ano pelikula? No. Di ba yung commercial yun? Si Nena ay baby pa. Ang sabi niya ay, Ang ganda. Slow afternoons. Ito yung work niya, oh. Boom. Nakita niyo ba yan? Naglalaro siya ng, ano to, ML? Naglanood. Naglalaro siya ng ML. ML ba? League of Legends. League of Legends. Kala ko nag-work, oh. Nag-work din ako today. Tapos, mag-upload ako ng TikTok video and Facebook video. And, ayun. Oras na para tumambay for La Union Sunset. Tingnan nyo, ang ganda. Paset na ang sun. And tapos na rin kami dun sa Flotsam. Ito ang eksena ngayon on a Thursday afternoon. Nagsisurf pa rin ng ibang tao. Mamaya papakita ko. More than anything, ito nakatambay yung mga tao sa beach for sunset. I love this life. I like this. Kumusta ka naman? Ano naman? Ganito ba buhay niyo dito? Yeah, every day. Sunset after work? Yeah. Ganda. Ayun, nagsisurf yung mga tao. According to Google, from October to March, iyon ang perfect surfing spot for those who are into surfing kasi malalaki yung waves dito sa La Union. From April to September, doon naman yung mga waves for beginners. Pero kung gusto niyo pumunta dito sa La Union, ang perfect month to surf ay from December to February. All year, maganda mag-surf. Kung maganda ang weather, maganda ang hangin. Ngayon ay February at tingnan nyo naman, sobrang ganda. It's a weekday, so konti yung mga tao. Nako kapag Holy Week, kapag weekend, nako medyo madami yung mga tao dito. Dito kapag holiday, tao na may konting beach. Grabe naman yung paghangin ng buhok ko na para akong Dragon Ball Z. Oo, nagpo-photos sila, photoshoot, ganyan. Saya naman magpicturean dito while on a sunset. However, hindi kami mahilig magpicture. Alam mo ano ginagawa ko dito? Sa La Union? Nag-i-inhaler ako. Bigla akong nahilo habang nagta-type ng story time. Pero ang sarap, naka-chill lang kami dito. Gusto kong tanungin ang mga lokal na dito sa La Union. I mean, you'll consider yourself as locals? Sakto lang. Ilang Minsan matagal akong wala dito. ilang taon ka na bang nandito sa La Union? Mga 4 years na akong, hindi eh. 3 years na akong may Nakatira. place dito. Ano ang biggest lesson na natutunan mo dito sa La Union? Gawin mo ang gusto mo. Bakit hindi mo ba nagagawa ang gusto mo sa ibang lugar? Gawin mo ang gusto mo, basta wala kang, wala kang... Inaapakan ng tao. Bakit ba? Dati ba meron kang inaapakang tao? Wait lang! Ano ba yan? Ikaw, ang tanong ko sa'yo, nanalo na ba yung team na inaano sa League of Legends na pinapanood mo kanina pa? Wala pa, it's a best of 5. Ang ganda nung sun. Meron ako napanood, gusto raw niyang pumunta sa sun. Kaya lang daw, mainit. Alam ko kailan siya pupunta? Pag gabi na. Meron akong kakilala. Ano? Gusto niyang magbayad ng artificial sun from Shopee. Sabi ko, ayan libre. Nahilo ko.
Alam ko yung inhaler. Sana umalis si... Ganda nung sunset. Hindi ko pinapakita, di ba? Kasi pinapakita ko yung mga mukha namin. Pero I think it's time na makita nyo na yung sunset dito sa La Union. Ang ganda talaga. I think yung La Union, ito yung may one of the best sunsets in the Philippines. Right? Kala ko yung sunset na yung naka-ano. Pakita mo na yung sunset. Naka-zoom ba yan? Zoom pa. That's it? Wala na. Ayan, zoom na. More. Kunwari, Lapit ka pa dun, no? kunwari yung sunset na yan, bibigyan mo ng kanta. Anong kanta? My Mind by Yeba. Can you sing? No, I can't. It's hard. What's Yan the ang song? kinatatakutan ko. Wala akong alam na song. Ako, alam mo kung anong magandang kanta dyan? Someday, someone's gonna love me the way. Wala akong kwento. Kasi, Ay, uwi. Ganda! Bumababa na siya! Don't go! Ano yung magnet? Clip on. Na magnet? May magnet dito. Ano yung Tagalog ng magnet? Ewan ko, gravity. Hindi ko alam eh. Bato Balani. Galing ko, no? Bato Balani. Ako. Nakita ko lang yun sa TikTok. Boko, gulo! Wala na, lumubog na yung sunset. Kapag lumubog na yung... Nag-set na yung sun. Ano? Ay, Nag-set na yung sun. oo nga, nag-set na yung sun. Wala na. Okay, lumubog na yung sunset. It means one chapter has closed. Ay, mali ako. Nag-set na yung sun. Oo nga, nag-set. Nag-set na yung sun. It means one chapter has already closed. Now we open another chapter. And that is... Chapter 4. Hindi naman. Mahirap mag-isip ng sasabihing may sense. Naniniwala ka ba sa multo? Naniniwala akong there are things that we can't, that hindi natin kayang i-explain. Naniniwala ako that love is a mystery full of rosaries. Morning. Okay, nandito kami ngayon sa Curious Cat. Dito kami magde-dinner. Medyo malayo siya from town proper. ito yung kay Les. Ito yung kay Vlog. Anong masarap dito? Dito to sa may Barangay Tabok. Mas gusto namin dito kasi mas tahimik, mas mayapa. We were supposed to go sa town proper para pumarty kasi may mga ganap doon. But we decided na magkaroon na lang ng slow night for tonight. And ayun, nauwi kami dito sa Curious Cat. Ito ang kanilang menu. Para may reference kayo. Yan, so merong Mexican influences ang kanilang menu. Pero meron din silang mga coffee, drinks, and matcha. And meron ding rice meals kung gusto nyo. Thank you, Judy, sa panlilibre ng aming dinner. Panches po, tapos salado. Chicken chops. Chicken chops. And then this is... Panchos. Yay! Thank you! So ito ang aming pagkain ngayon. I love quiet nights. Dati nung bata-bata ako, party to the max. But now, thank you. Bango na amoy. Ito yung kinain niyo today ng isang araw. Medyo may ano siya, may spiciness ng konti. Spicy. Ang sarap. Oo nga eh. Ang Slice. Ang dami. Hirap na hirap tuloy. Can you try the chicken? Ito naman yung Ano chicken. to, pork? Pork. May I I? wanna try yours also. Yeah. Ito naman yung chicken. Parang masarap nga din to. Ang tender. Mas gusto ko yung pork. Very ano siya. Malasa, malambot. I don't know, parang feeling ko yung spice niya, yung flavor niya na Mexican, mas bagay with the pork. Masarap din yung chicken, pero mas bet ko yung pork. Okay. Sarap. Sa Italy yun, sa Italy. Italy vlog. Italy post. Huwag kapag Len ah. Walang. Medyo may anghang nga yung... Di ba? May ang ahang yung pork. That kind of spice, cherry ko. Yung sobrang anghang, hindi ko na kaya. Tsaka okay din yung timpla ng mushroom. Usually, na-intimidate ako pag may mushroom eh. I'm so happy. Thank you. That's today. Curious Cat. Let's go. Merong favorite na pinupuntahan yung mga friends ko dito sa May Tabok. Malapit lang sa Curious Cat.
And this is the Shell Shop. Alam mo kung bakit? Dahil may mga Korean finds dito. So, bukod sa meron din ditong withdrawal. Unfortunately, offline siya. Boom! Pero ito ang Shell Shop. So, merong pepero, merong mga chocolates. Yan. Tim Tam kung gusto mo. Itong syrup po, merong Nerds, merong Ricola, pero siya, alam na niyang bibili niya. Ano yan? Banana milk, dalawa. Gusto ko rin ng banana milk. No, boy, it's bigger. Buksan mo, papasukin ako. Ito yung binili ko. Barquilios. Tsaka, ay! Nalaglag! 60 plus 65, 120. Pwedeng Gcash po. Meron sa Mambay? Tara? Ang sarap na Mambay kasi 8 minutes. Okay. kasi parang dito, dahil wala kaming sasakyan, lakad lang kami. My friends, very annoyed. For 24 hours straight. Good morning! Nandito ako ngayon sa San Fernando, La Union. Kagabi, kami ay napagod ng malupit. Bilang ako, nagbiyahe pa ako from Manila during that morning. Diba, galing pa akong Manila ng 3:30 a.m. Tapos, nag-work pa kami. Work pa kami sa cafe. This is another day. Today is a Friday, February 13. Tayo ay nasa San Fernando, La Union. Particularly sa Santiago Norte. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Yung Santiago Norte ay isang napaka-payapang residential area. And we are currently in a coffee shop na na-recommend ng aking mga friends. At ang coffee shop na to ay walang iba kundi ang 67 Coffee. Actually, para lang siyang bahay. Kung titignan nyo, mukha lang siyang normal na bahay. Pero kapag pumasok ka sa loob, talakta mo tong gate na to, papasok ka dito. At pagpasok mo, ay boom! Isa siyang coffee shop. Ang pangalan ng coffee shop ay 67. Bakit 67 Coffee? 67 Coffee dahil 67 yung address dito sa Santiago Norte. And so, papakita ko sa inyo yung menu. Yung menu nila. Oh, boom! Ito yung gusto sana namin, bulalo sandwich. Pero, sold out daw. So, I guess this is something popular. Ito na siya. Gusto ko kayo dalhin sa loob. Papakilala ko sa inyo yung mga friends ko. Kaya lang, malakas yung music. So, let's see. Kahit kung hindi nyo in-avail yung bayad na Pag hindi kayo nag-reply, parang hindi ko kasi pero wala naman sabi niya may message daw. Sabi ko, bakit kasi text message? Ikaw na, nag-ano kayo. Oh. Umorder ako ng bacon chili. Basically, sandwich siya na may chili, cheese, at bacon. It's time to eat. Sarap. I will explore. Okay, that was a pleasing surprise. Ang sarap ng pagkain at ang ganda ng vibe doon sa 67 Cafe na pinuntahan namin. And sobrang nag-relax lang talaga kami nung umaga na yun. Actually, during the morning, nag-tennis yung mga friends ko. Hindi ko na vlog yun kasi hindi ako naglaro. Nag-ano lang ako, nag-chill lang ako, nanood lang ako, nag-social media lang ako while they were playing their tennis. At ayun, time check, it's around 1 p.m. at dito kami magla-lunch. Dito kami magla-lunch kay Jollibee. So, bakit kami sa Jollibee magla-lunch? Dahil nag-crave lang kami bigla ng Chicken Joy. And at the same time, naisipan lang namin, bakit ba tayo sa Jollibee kakain? Kasi dito lang tayo pwedeng idaan. Yung friends natin na may kotse. Okay, so naki-carpool lang kami from 67 papunta dito sa San Juan. And dahil may kotse sila, ayaw na namin mag-commute, nauwi kami sa Jollibee. And parang ayaw na rin namin mag-isip kung magluluto ba kami ng lunch o pupunta kami somewhere. So sabi namin, Jollibee na lang. Total naman nag-crave kami ng Chicken Joy and spaghetti. Ang galing, di ba? Lahat ng kain ko din naka-record. Anyway, ang order ko ay
spaghetti, tsaka chicken. Hindi naka-record. Kanina pa ako daldal ng daldal. Alam mo, may napanood ako sa TikTok kanina. Bakit? May napanood ako sa TikTok. Yung bata, tinanong siya, anong animal si Jollibee? Sagutin niyo anong animal si Jollibee? 5, 4, 3, 2, 1. Anong animal si Jollibee? Bubuyog. Buyog. Sabi ng bata, chicken. Alam mo, ang sarap ng spaghetti kasi ang daming sauce. Inulit ko. Natatawa sila kasi itong mga sinasabi ko ngayon, sinabi ko din kanina. Hindi ko na-record yung hindi ko kasi na-record yung video. Kaya wasak na yung yung spaghetti. So, gusto ko sa spaghetti talaga yung maraming sauce. Paulit-ulit. Anyway, basta yun na yun. SM City La Union. Get in there, Jeff. Charing. Kasama ko si Jeff, and si Meds, and si Glenn, and si Juday. Ayan, wala lang. Sorry. So, papunta kami sa SM City La Union para manood ng sine. Hindi, kasi bago lang yung SM City La Union dito at naisip namin na sige, manood na nga tayo ng manood tayo ng sine para makita natin. Actually, nalaman ko lang na may SM City La Union dahil open na Uniqlo. Nakita ko lang na may SM City, may Uniqlo dito. So, sana mabisita ko rin. Hello po. So, ito ang itsura niya. Wow! First time mo ba dito? Yes. Anong masasabi mo sa SM City La Union? Wala pa. Kakapasok ko pa lang. Ako, ang masasabi ko ay mukha siyang SM. So yan, may Miniso, may Cyberzone, may Power Mac, si Stan, and si Nobs. Hello po. So dito kami sa latest attraction ng La Union. Ang SM City La Union. Masaya po. Maganda po yung SM dito. Yung SM dito parang SM Ora pero mas maliit. Promise. And it's Friday the 13th and we're gonna watch a horror movie. Oo, manonood kami ng horror movie. Sa totoo lang, hindi ko alam kung napanood nyo sa mga iba kong vlogs, pero sinasabi ko sa inyo, matatakotin talaga ako. Kahit na lagi akong nagkikwento ng horror story sa TikTok, sa Facebook Reels, ako ay isang matatakotin na tao. So, good luck talaga. Ito ang SM City La Union. Ito yung mga ibang shops na nandirito. Di ba, ang dami niyang Ang dami rin. May Mary Grace din dito. Ayun o, LU. Wow. Ang laki ng sine mo, oh. May Directors Club din sila dito. Ang presyo ng sine dito ay 350 pesos. Tapos, meron pang libreng tubig. Hindi ko alam kung mas mura ba. Mas mura ata dito kumpara sa sinehan sa Maynila. Hindi ko sure. Comment nyo ako magkano ang sine sa inyong mga lugar para magkaalaman ng presyo. Of course, merong SM store doon. May Sports Central din dito. And ang titignan natin ay ang Uniqlo. May gusto lang akong i-check dito. Actually, itong damit ko na to, Uniqlo siya. Wala lang, titignan ko lang. Ang laki ng Uniqlo dito, ah. Okay, so let's check more kung anong meron dito sa SM City La Union habang hindi pa nagsisimula ang movie screening. Malaki siya eh, pero dumating kasi kami dito mga 5 minutes before 7. Bumili lang kami ng ticket kaagad and ayun, 7:15 pala yung showing ng pelikula. Ang papanoorin namin ay Diabolic. Meron nyo na ba yun? Tingnan natin kung maganda siya. Galing tinan mo yung theme na may surfboard, yung SM store. Oh, meron din ditong fully book. May mga gashapon din dito. Actually, parang yung mga shops na nandito, parang shops din na meron sa Maynila. Ayan, may Coco, Happy Skin, Bonchon. Ano ba ito? Toy? No, meron Toy Kingdom. Ayan, may Aqua Flask. Tapos,
Ito, yung mga nandito. Basically, kung ano yung makikita mo sa isang normal na SM, meron din sila dito. Ito, kung kailangan mo ng chinelas, merong Crocs. Kailangan mo ng flip-flops, meron ding Havaianas. Ito, Viscos. Ito yung cafe na meron sa Baguio City. Nandito na rin sa La Union. Meron ding massage dito. Oras na para pumasok sa cinema. Andun na yung mga friends ko sa loob. And, hindi ko alam, ready na ba ako matakot? Good luck! Update ko kayo after the film kung ano nangyari. 3, 2, 1, boom! Ano pang masasabi niyo sa pelikula? Kain na lang tayo sa Buffalo. Amen. Ako parang di naman ako natakot. Kaya pala. Nakakainis na may mga kabitang nagaya. So, kakatapos lang namin manood. At sakto lang, pwede na. I mean, well, ganun talaga. Parang, hindi ko alam eh. Tapos na yung pelikula. Okay na yan. Sana makahanap kami ng kakainan dito sa La Union pa kasi hindi pa kami nagdi-dinner. So, yun. Ito mga local La Union food spots. Na nandito na ngayon sa SM Food Hall. Pero meron pa rin dun sa, wala na. Sayang mo pa siya na hindi na kami nakakain. Next time, uwian na kami dahil alas 9 na. Good morning! It's another day dito sa La Union. At as usual, ano naman ako na-vlog yesterday. Kasi, I don't know, parang I'm just trying to relax, trying to distress, and be in the moment. Hindi ko alam eh, parang may pinagdadaanan kasi ako ngayon sa Maynila. Kaya parang etong trip na to, dahil nasabi ko nga sa inyo kanina, biglaan siya. Na-invite lang ako, tapos ako, sige game, nag-bus na lang ako. Tapos walang itinerary in mind. Kaya, ganun, medyo ang random lang nung trip namin. Wala talaga kaming itinerary. We just go with the flow. We're just winging the day. Like today. Tignan mo, ito, nasa harap ko ngayon si Juday. Naglalakad lang kami ngayon. Pupunta kami sa Mana's Kitchen. Pupunta kami ngayon sa Mana's Kitchen dahil kami ay magbabrunch. Time check, it's 10:30 ng umaga. Magji-jeep lang kami eh. Nakakapagod maglakad. Magkano ba masahe dito sa La Union? Mano, magkano po ba masahe? Wet market, dalawa po. This is 24. 50 minus 24. 26. 26 divided by 2. 13. 13 pesos yung pamasahe. Kasi pag nagta-tricycle kami, halos 100 or 150 per ride. Bumaba lang kami sa public market and now we are walking. Ang ganda rin tumingin ng mga Ang ganda rin ng mga probinsya vibe public market. Nalala ko tuloy yung province namin sa Aklan tsaka sa Infanta, Quezon. I'm so hungry. Ano yung pagkain doon, Juday? Filipino food? Fusion? Anong favorite mo doon? Pasta, pizza, and pastries. Pastries. Gusto ko ng coffee kasi wala pa akong kape for today. Ito ka nalang menu. Pasta meron? Yes po. Kailan baka magpasta tayo later, no? Ganda, meron din silang accommodation dito. So, kung gusto niyo magstay here, pwedeng pwede, pero mag-breakfast lang. Tapos yung coffee daw ay o-orderin dito sa taas. I need coffee. Galing oh. Yung order ko,
Tap chilog. Yan, tapa, kimchi, itlog. Tapos, meron akong Americano. So, 150 pesos. 390 pesos. Medyo mahal. Tapos ito, grape juice. Sinubukan ko na siya kanina. Ang sarap. So, anyway, let's eat brunch. Ang ganda na itsura niya. Can we take a photo of the both? Picture lang natin. There is it. Itadakimasu. Alam mo ba, pag kumakain ako, pag pupunta ako sa isang lugar, tapos merong tapsilog, lagi yun yung in-order ko. Kasi gusto ko lang malaman kung masarap ba yung tapa. Like, yun yung basehan ko na parang, they're doing well, magaling tong restaurant na to. Kasi parang yung tapsilog, parang... Damn, so you should go to Flotsa. Sobrang masarap yung sa kanila. Talaga? Love it. Hindi dry yung tapsilog dito, pero matamis siya. Ayan, go. Matamis siya. Malasa. Kunin mo itong isang longganisa ko. Tsaka parang ang sarap. Isa talaga. Tsaka ang sarap ng kimchi, medyo manghang siya. Ano naman? Try mo, di ba nagpa-practice ka? Okay sa akin itong medyo sunog. Yung gilid. Gusto ko yung sunog yung gilid ng itlog. Ang sarap nung mix ng kimchi, rice, tsaka nung tapa. Kasi matamis yung tapa. Manghang. Yung kimchi rice, manghang. Yung tapa, matamis. Sarap. Medyo mahal siya pero worth it yung presyo. Yes! Yung longganisa na try ko. Try mo with suka. Not bad. Ano rin siya? Sobrang lasa din niya. Ramdam ko yung bawang. Pero medyo matamis din siya, no? Alam niyo ba, hindi nawawala ng kimchi sa ref ko. Favorite ko talaga yung kimchi. Sarap. Okay, hindi ko alam kung naririnig nyo kami, pero isa sa mga modes of transpo dito sa La Union ay tricycle! Boom! Ayan, nagta-tricycle kami ngayon. As you can see, itong driver namin. Ito ang La Union Town proper. Bakit kami nag-tricycle? Dahil punuan ang jeep at kailangan na namin pumunta sa aming mga friends. Habang iniintay natin, kakantahan ko na lang kayo. Joke lang. Ayoko na kumanta. Ang sarap nung kinain namin. Parang ang mahal nga lang niya, pero for me, it's worth it. Sabi ko nga dito sa La Union, medyo expensive. Lalo na pagdating sa surf town. But, kung gusto nyo makatipid, pwede kayong magluto or pwede rin kayong pumunta sa mga karinderya. Pero syempre, yung mga nakikita nyong popular spots sa mga vlogs, medyo expensive siya. Nandito kami ngayon sa Sea Bloom dahil nandito kami mga friends. Naglalaro daw sila ng board games. At we were invited. Sila yung mga kasama namin kahapon sa sinehan. Hello po. Turon with 1 spoon. Hi! Nandito kami ngayon sa Halo. So, dinala naman ako ni Jude dito for the second time. 2 years ago, nandito na rin kami. Gabi nun, naghalo tayo. Bakit favorite mo dito? Favorite ko yung mga flavors ng ice cream nila kasi homemade. And they had this, parang chocolate mint one time. Pero never nang bumalik. So sana ibalik nyo. Halo. Baka naman. Anyway, masarap.
Tsaka, ang init dito sa La Union. So, masarap na merong makakainan na masarap na ice cream. Tapos naalala ko, masarap dito yung waffle cone something nila. Medyo, hindi lang siya murang ice cream, but it's a good one. Ay, ang sarap. Masarap din maganda rin yung tinambayan namin kanina. Although, hindi kami kumain kasi busog pa kami. It's a restaurant and at the same time accommodation. Uso yun dito sa La Union na maganda yung accommodation mo tapos meron na ring restaurant and cafe. Para dun sa mga taong ayaw nang lumabas. Yung breakfast place natin, yung brunch place natin kanina, ganun din, di ba? Accommodation plus restaurant, coffee shop. Pumili na lang kayo kung saan merong magandang accommodation at merong masarap na kainan. At masarap na kape. Siyempre, importante. Ang in-order namin ay mamink-mink. Tapos meron turon. Ito yung waffle na sinasabi ko sa yung masarap. Take mo yung tarong green. Tayo kong siya. Sabi niya, wala pa naman yan, dalawa na ulit tayo. Like, Ito, tapos. Ano to? Anong Dragon berry? fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. Rar. Alam mo yung filter ng dragon na ano? Yung pag gumaka ka magiging dragon? So, nandito kami ngayon sa Seaside Collective dahil gusto ni Juday na tumingin ng mga bagay-bagay. Actually, nakakatuwa itong place na to kasi, ayun no, pwede kong bumili ng mga abubot. Cute naman ito. Rings, bracelets. Ang ganda oh. Quick tingin-tingin lang kami doon. Ito na yung Surf Town, Urbis Tondo sa San Juan. Sobrang busy daming tao. Today is a Saturday at ang dami ng turista compared ng mga few days na nandito kami. At si Juday, nasa na siya? Si Glenn, kung natatanong niyo kung nasan si Glenn, naiwan siya dun sa bahay niya dahil ang dami niyang kailangan gawin. At habol na lang daw siya mamaya. Doon na lang din siya nag-lunch. Nasaan na si Juday? Hoy, nasaan ka? Saan pumunta? Akala ko bumibili ka pa doon. Famous na 7-Eleven. So, nandito na kami sa very busy part ng La Union. Nag-aabang lang kami ng jeep kasi we decided na pupunta kami sa Clean Beach. Magkakape na lang kami kasi mas payapa yung lugar doon. Na-anticipate ko lang na ang daming tao dito. And I'm not liking it. Lalo ko na. Sobrang daming tao ngayon sa La Union. Nahihirapan kaming humanap ng coffee shop na hindi puno. Time check, it's 1:30 p.m. So galing na kaming Clean Beach. Galing kami dun sa Surf Town, sa main area, sa madaming nangyayari. And now, we are in Little Canggu. Tatry namin ang aming luck. At mukhang payapa naman dito. So, let's see. Gusto lang naman namin magkape at makita ang beach. Oh, may bike oh. Finally, nakahanap kami ng pwesto na hindi ganong madaming tao. Anyway, so magbibigyan ako ng tips and tricks kung pupunta kayo ng La Union. So, unang-una, kung pupunta kayo dito sa La Union na magko-commute kayo, I would suggest yung ginawa ko, which is 3:30 a.m. bus rides through Byron Bus Line sa Sampaloc, Manila. Pero sabi nung friend ko, meron daw na bus ride from Cubao through Byron Transit din. 2 a.m. yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dadating ka dito sa La Union ng mga 8 or 9 a.m. So, yun. I would suggest na madaling araw kayo bumiyahe kasi tulog lang naman kayo nun at pagising nyo, nasa La Union na kayo. Ako, umalis ako ng 3:30 a.m. Dumating ako dito ng mga around 11. Perfect time for lunch kung mag-hotel kayo or kung mag-hostel kayo or mag-accommodation kayo, which is usually yung check-in time is 2 p.m. Perfect time na dumating kayo nun na mga 11 kasi magla-lunch kayo. After mag-lunch, pwede kayo mag-coffee. At pagdating nyo dito, pwede na kayo mag-check-in, di ba? Okay na okay yun. Some other tips and tricks when it comes to transportation, lalo na kung wala kayong dalang sasakyan, ang pwede nyong gawing main mode of transport dito ay tricycle, pwede rin kayong mag-jeep, pwede kayong magrenta ng motor, pwede kayong magrenta ng bisikleta, merong mga rentahan dito, pwede rin kayong maglakad.
Kung nasa Surf Town area lang yung accommodation nyo, maraming places na walkable. Although, medyo expensive yung mga restaurants, coffee shops na nandito. Pero may mga karindere din naman kayong makikita. Pero kung magta-tricycle kayo, kung short distances lang, halimbawa, within one barangay lang yung pupuntahan nyo. Trike ride is 50 pesos, good for 2 people. Okay? Pero kung medyo malayo-layo yung pupuntahan nyo, it can cost you 100 to 150 pesos. Halimbawa, yung tinutuluyan ko dito, it's like 4 barangays away from Surf Town. At yung binabayad namin, dahil 3 kami usually sa tricycle, is 150 pesos. Kung mag-jeep naman kayo, 13 pesos lang yung pamasahe. Pero, yun lang, hindi ganun kadami yung jeepney dito. And kung pupunta kayo ng weekend, expect ninyo na sobrang traffic. So, medyo mahirap siya. Walkability, sakto lang yung walkability dito sa La Union. Parang malawak naman yung sidewalk. Yung sidewalk dito sa La Union, madami, malawak, but at the same time, mainit. Yun lang, mainit. Magdala kayo ng payong, mag-sunscreen kayo. And, ayun, when it comes to pagkain, yung mga restaurants dito, ang price range nila can go from 200 to 500 pesos per pagkain, per meal. Pero, the beach is free. Yung beach sa tapat ng Great Northwestern or yung beach sa tapat ng Clean Beach tsaka Flotsam Jetsam, maganda. I mean, maganda dahil hindi ganun kadami yung tao. And if you walk further north pa, mas konti yung tao. At maganda pa rin yung sunset. So anyway, I'll enjoy my coffee. And mamaya, babalik na rin ako ng Manila after 3 days of being here in La Union. Enjoyin ko muna. Bye-bye. Time check. Ay, ang ingay. Hey everyone, time check. It's 5:30 na ng hapon at papunta kami ngayon sa beach. Alam mo, ganito yung lifestyle ng mga kaibigan kong nakatira na sa LU. Every afternoon daw, pumupunta sila sa beach para mag-distress after ng work at manood ng sunset habang bumababa yung araw sa dagat. Ang ganda, no? Nung lifestyle nila. Ito sa trip ko na to, ang dami kong nakilala ng mga taong taga Maynila na lumipat dito sa La Union dito na sila tumira. Sabi nila sa akin, ang tawag daw sa mga tao, parang tinatawag daw yung mga taong galing sa Manila na nag-reside na dito sa La Union na mga transplant. And to be honest, hindi ko sila masisisi kung bakit lumipat sila dito sa La Union. Kasi tingnan mo nga naman, oh. Ayan, meron kang beach, meron kang sunset after work, and wala lang, ang saya. Parang ang relaxing lang ng buhay. Ayan, manonood lang sila ng sunset. Ito yung beach. 'Di ba? Parang yung quality of life, quality of living dito sa La Union, ang ganda. And I think madaming lugar din sa Pilipinas na maganda yung quality of living, quality of life. So, wala lang. Ang saya lang nandito ako. Mamaya, babalik na ako ng Maynila. Unfortunately, dahil marami akong kailangan gawin at meron pang trabaho doon. But this has been a nice few days away from the city. At sana, ganito rin kayo. Makaharap din kayo ng quiet and quick escape from your normal lives. Ayun lang. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Maraming salamat for watching. And please don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoyin ko na yung sunset. Bye-bye!